So kung handa na po tayong makinig ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Sabi po sa English, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." Verse 14, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." Verse 16, "In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kung hindi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo'y ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay niya iyon sa talagang patungan upang mapanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papapurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pamagatan nating Be the Salt of the Earth. Be the Salt of the Earth. Ito pong ating binasa ay isa sa mga sinulat ni Apostol Matthew, isa sa tao na dating tax collector na tinawag ng Panginoon upang kanyang maging tagasunod. At dito kanyang inirecord, di po ba, yung sermon na ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung tinatawag nating Sermon of the Mount. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 5, 6, and 7. Napakarami pong topic na inungkat o napakaraming topic na napag-usapan o sinabi ang Panginoon sa mga tao na nakikinig sa Kanya doon sa bundok. Isa na rito yung ang mga pinagpala, di ba? Yan ang mga isa sa Sermon ng Mount. Ang mga katarungan laban sa katuruan laban sa pangangalunya, katuruan tungkol sa panunumpa, napakarami, katuruan laban sa paghihiganti, pagmamahal sa kaaway, katuruan tungkol sa paglilimos, tungkol sa pananalangin, katuruan tungkol sa pag-aayuno, at katuruan tungkol sa paghatol sa kapwa. At isa po to, yung sa Matthew 5 verse 13 na kung saan tinuro ng ating Panginoon na tayo po ay, sabi ng verse, asin ng sangkatauhan. So pag-uusapan po natin, actually ditong message na ito ay dalawang part. Pero ang pag-uusapan muna natin ngayon ay yung about sa pagiging asin o salt natin, no, sa mundong ito. Siguro sa susunod na panahon or sa susunod na week ay pag-uusapan naman natin ang about sa pagiging light sa sangkatauhan. So, Roman number 1, una-una nating pag-uusapan sa tinuro ng ating Panginoon, the power of salt.
Alam naman po siguro natin kung ano ang asin. Amen po ba? At alam ko, kung hindi lahat o karamihan sa inyo, meron talaga kayong asin sa inyong mga tahanan. Amen po ba? Hindi pwedeng mawala ng asin. Parang kahit gaano sabihin na natin na kahirap or kagipit sa buhay, sigurado may asin pa rin na natitira sa bahay. Pag nawalan ka na ng asin, grabe na talaga yung, yung dinadanas mo sa buhay. Pag ni ultimong asin, wala ka na sa bahay. So, alam natin na ito'y mahalaga sa ating buhay. Pero alam niyo po ba kung saan gawa yung asin? Siguro sa mga nag-aaral or kung ito'y napag-usapan ninyo sa science, yung salt po or yung asin, ang scientific name niya ay sodium chloride. No? Ito po'y combination ng dalawang chemical na kapag po sila'y nagsama, ito po'y nagpo-produce ng tinatawag po nating sodium chloride or sa madaling salita, salt or sa Tagalog, asin. So, 60% ng sodium at 40% ng chloride, pag nag-combine, yun po ang nagiging asin. At ang asin po ay merong 14,000 mahigit na kapakinabangan sa ating buhay o sa buhay ng tao. Imaginin mo yung napakaliit na bagay, asin, napakadami niyang kayang gawin. Amen? Napakadaming mapapala ng tao sa isang maliit na bagay. Napakarami niyang gamit. Napakahalaga. In fact, nung panahon ng Old Testament sa Bible, napakahalaga ng asin na halos ito'y parang katumbas na ng salapi or pera. Dati nagtitrade sila, ang pinambabayad nila asin. Kasi wala pa naman tayong perang papel noon. Diba? Nung unang panahon. So ang asin ang pinambibili, ipinangbabayad, ipinangtitrade nila. Ganon kahalaga ang asin kahit nung unang panahon pa. At magpahanggang ngayon sa ating panahon, pinapakinabangan pa rin natin siya. In fact, napakahalaga ng asin na sa kapag ikaw ay bumisita sa isang household, sa isang tahanan, kung ikaw ay isang VIP, ikaw ay pauupuin nila, halimbawa may handaan, ikaw ay pauupuin nila sa kung saan sa lamesa ng kainan, pinakamalapit ka doon sa kinalalagyan ng mga seasoning o ng asin. Noong unang panahon, masasabi mo na ikaw ay mahalaga, importanteng tao, kapag ikaw ay pinaupo nila, malapit sa asin. Ganun siya kahalaga. Di ba? Kung hindi ka naman masyadong mahalaga, doon ka sa dulo na malayo sa asin. Di ba? Kasi isipin natin yung asin, simple lang. Minsan wala tayong pake. Pero hindi natin na alam, araw-araw pala natin siyang ginagamit. Parte pala talaga ng buhay natin, ang asin, sa ating buhay. Hindi natin na-realize na ganun siya kahalaga. No? Valuable, napakahalaga niya. Salt is a product of a chemical reaction. Yung sinabi natin kanina, pag nagsama yung dalawang chemical, nagpo-produce, nagkukos ng alat. At ito'y tinawag nating salt. Salt is produced when two elements come together. At ang sabi dito ng Panginoon sa atin, that we are the salt of the earth. Tayo ang asin sa sanlibutan na ito. So kung gaano kahalaga ang asin, ganon ka rin kahalaga para sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka sa Diyos. Akala mo lang wala kang pake, akala mo lang wala kang kwenta, akala mo lang walang may pakialam sa'yo. Akala mo walang halaga ang buhay mo. Pero sa Panginoon, ikaw ay napakahalaga. Tulad ng asin, akala natin walang halaga. Pero hindi natin na-realize na mula nung ipinanganak tayo sa mundo, parte na ng ating buhay. At hindi ko ma-imagine ang mundo o ang buhay ng tao kung walang asin.
So, yun ay sa pamamagitan ng dalawang pagsasanib. O ba ng parehong chemical component. At yun po ang nagbibigay ng power, ng lasa, ng pakinabang sa mundo. Sa spiritual life naman po natin, meron din pong tinatawag na two component sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bago natin ma-achieve yung changes, yung chemical reaction, yung pagbabago sa buhay ng tao, kailangan natin ng dalawang compound or component na ito na nagbibring ng changes sa ating life. Ang unang-una po ay tinatawag nating repentance. At ang pangalawa ay tinatawag nating faith. Ito ay combination ng dalawa na pag nagsama sa buhay ng isang tao, magpo-produce ng change or pagbabago ng kanyang buhay. Hindi ka maaring magbabago kung ikaw lamang po ay magre-repent or magsisisi, ngunit walang faith. Hindi ka po magbabago kung meron ka lang faith pero walang repentance. Walang pagsisisi. Dapat po magkasama yung dalawa. Na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga nagawang kamalian at ikaw ay may pananampalataya na ikaw ay lininis ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po ay magpuproduce ng pagbabago sa iyong buhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Salt is essential to life. In fact, kailangan po talaga ng salt ng katawan natin bilang tao. Of course, alam natin base sa pag-aaral, hindi rin po maganda ang sobrang asin sa katawan. Meron din po itong side effect. Pero hindi po pwedeng walang asin sa katawan ng tao. Kailangan po yan. Dahil pag wala pong asin, maari po tayong ma-dehydrate. Alam niyo po ba sa pag-aaral na yung asin ang nagsusustain ng water sa ating katawan, na hindi tayo agad-agad ma-dehydrate. Diba? Kaya napakahalaga niya. Kasi kung walang asin sa katawan ng tao, made-dehydrate. Mawawala ng malay. At eventually, makukomatose. At eventually, yun ay kanyang ikakamatay. So napakahalaga ng asin. Napakahalaga nitong dalawang bagay na ito na sa ating buhay. No? Pag walang asin, sa katawan ng tao, yung blood pressure mo naman ay magdadrop. Pag sobrang asin, high blood naman. Pero pag walang asin, magdadrop. Magdidelirio ka, mawawala ka ng malay. Hanggat sa hindi ka naagapan, ikaw ay pwedeng mamatay. No? At mayroon pang isang uri, mga kapatid, ng asin na hindi lang basta-basta yung tinatawag nilang smelling salt. Alam niyo yon? Yung smelling salt, hindi siya ginagamit sa pagluluto. Kung hindi siya ay ginagamit sa pagkakataon na kung saan ang tao ay nawawala ng malay. Yun ang pinapaamoy sa kanya, parang ammonia, parang ganon. Diba? May asin na ganon. No? Na pagka ang tao, halimbawa, hinimatay, nahihilo, nawawala sa kanyang sarili, pag nasinghot niya yung amoy ng smelling salt na iyon, siya ay magigising. Talagang, mare-revive, mare-restore. Yun ang kanyang trabaho. Restorative agent siya. Used when you lose consciousness. At yan po ang dahilan kung bakit nariyan ang Word of God. Nariyan ang mga tao, nariyan ang mga mananampalataya na salt ng world upang magising ang mga taong nagiging unconscious sa kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay. Yung smelling salt na ito, kapag ito'y in-apply sa isang tao na nawawala ng malay, na nahihimatay, na nawawala sa focus, na nawawala ng pag-asa sa buhay, na pag nasinghot niya, pag nalagyan siya ng tinatawag nating smelling salt, siya ay babalik sa kanyang consciousness at magigising.
mula sa kanyang pagkakatulog. At yan ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na kung merong mang natutulog sa kanyang spiritual sa oras na ito, ay magising sa pamamagitan ng salt na nanggaling sa salita ng Panginoon, ng Word of God. So maraming gamit ang asin. Unang-una ay ano yung mga uses ng asin? Maraming gamit ng asin. Ito lang po ang pinaka-basic na alam na rin natin. Salt is for seasoning. Ibig sabihin, ang asin po, mga kapatid, ay pampalasa. The salt pulls out the flavor in the meal. Alam po natin to, mga nanay, na napakahalaga ng asin kapag tayo ay nagluluto. Halimbawa, kapag nagluto ka ng itlog, kung hindi ka sanay at first time mo, at nakalimutan mong lagyan ng asin, kahit gaano pa kaganda ng hitsura niyan, walang kasarap-sarap kainin. Di ba? Pero pag yung itlog na timplahan natin ng maayos ng asin, ng mga pampalasa, napakasarap kahit simple lang. Minsan, pag naluto mo na yung itlog, nakalimutan mo yung asin, kahit anong habol mo, hindi na talaga pwede. Amen? Kailangan nandun siya sa proseso. Pag naluto na yung egg mo, hahabol mo yung asin, wala na. Hindi na niya kayang bigyan ng pangpalasa. So salt, alam po natin, ay nagbibigay ng pangpalasa. In other words, inilalabas niya yung masarap na panlasa sa isang ihahain na pagkain. Yun ang isa sa napakalaking amazing na kayang gawin ng asin. Na magpalabas ng maganda doon sa isang dish or sa isang pagkain. Kung walang asin, gaano man kaganda yung pagkaka-prepare niyan, pagpapa-design niyan, nag-culinary pa yan, o kung anong napakaganda ng ginagawa, kung hindi yan nalagyan ng asin, walang magandang idudulot yan sa kakain. Hello? Nakuha natin, mga kapatid? Pero kahit gaano kasimple na inahanda mo, kung ito'y tinimplahan mo ng asin, inayos mo with love, pag inihain mo, napakasarap at mailalabas mo talaga. At matutuwa, magiging maligaya ang mga tao na makakatikim ng pagkain na iyong inihanda. So sa atin din pong buhay bilang mga mananampalataya, ikaw ba ay nakapagpapalabas ng magandang bagay sa katabi mo? O ikaw ang nagpapalabas ng pinaka-worst thing pagkasama ka niya? Ikaw ba yung tipo ng believer na kapag kasama ng isang tao, yung tao ay na-encourage, gumaganda, lumalakas ang loob, pinangihinaan ang loob nung nakasama ka, naging masigasig ang pananampalataya sa Panginoon, nagiging matatag? O ikaw yung tipo ng tao na yung mga dating maganda, yung mga dating matatag sa pananampalataya nung nakasama mo ay nawala sa Panginoon? Hindi ka nagiging mabuting asin. Kung ako lang yung mamimili, pipili ako ng mga tao na alam kong makakatulong sa akin para ilabas kung anong potential, kung anong ganda meron ako, kung anong talent meron ako na may offer ko sa Panginoon, na mamotivate ako doon sa taong makakasama ko na lalong maging tapat na maglingkod sa Panginoon. Because we are the salt of the earth. Dapat ikaw ang magpalabas ng magandang bagay doon sa tao. Hindi ikaw ang magpapalabas ng napakakasamaan niya dahil nakasama ka niya. Hallelujah! Pero yun ang problema, mga kapatid, sa ibang church, na kung saan, imbis na mailabas ang kagandahan sa mga tao, puro kasamaan ang nailalabas. Puro pang-aapi, puro pang mamaliit, puro pang didiscriminate.
at puro pangpapahina ng loob na hindi nakakatulong sa kanilang paglago bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa ating church, hindi lang palagi dapat, sa mga churches, hindi lang palagi dapat na masyado tayong mapanghusga sa mga tao. Na nakakalimutan na natin na tayo rin naman mayroong mga kahinaan. Tayo rin naman, hindi naman tayo perpekto. Nangangailangan din tayo ng pangunawa. Nangangailangan din tayo ng prayer. Nangangailangan din tayo ng pag-alalay ng ating kapwa sa ating buhay. Dapat hindi lang tayo palaging masama na yung mga tao ganito na kayo, walang mga pag-asa na kayo, ganito, ganyan. Kung hindi tayo dapat bilang salt of the earth ay magbigay o maghatid ng tinatawag nating good news sa lahat. Na even though ang tao ay may makasalanan, pero mayroong pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Gaano man karumi, gaano man kaitim, gaano man kadumi ang iyong buhay, ngunit kayang paputiin, kayang baguhin ng ating Panginoong Hesus kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Dapat tayo yung tagapaghatid ng hope. Hindi yung inaaway natin yung mga tao na hindi natin pareho ng paniniwala. Inaaway natin yung mga tao na hindi pa nila naiintindihan ang katotohanan. Kung hindi, bigyan natin sila ng pag-asa because we are the salt of the earth. Hindi yung parang binubugbog natin, di ba? Or either, dalawa lang yan eh. Yung nangyayari sa church, dalawa lang. Either tagabugbog tayo ng mga mahihina, pangalawa, we are conforming to the pattern of this world. Dalawa lang yung nangyayari sa church. Na may malabong understanding sa paglilingkod sa Panginoon. Either binubugbog nyo yung tao na nangangailangan ng tiwala, ng pag-asa, ng hope, or either yung iba naman nagko-conform. Hindi nila binubugbog, wala sila sinasabing masama, pero umaayon sila sa kung anong nasa sanlibutan. Pero hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Di ba? Hindi yun dapat nasa tamang timpla. Hindi yung sobra ka namang magparinig, sobra ka namang manakit sa loob, sa puso ng damdamin ng tao na duguan na nga, na nangangailangan na nga ng ano, tapos didikdikin mo pa. O yung iba naman, yung iba namang nasa loob ng church, umaayon na lang. Mag-go na lang tayo sa flow. Kung hindi na sumusunod sa totoong aral ng salita ng Panginoon. Marami yan, di ba? Mga believer. Kaya nga, yun ang tinatawag natin, salt is for seasoning, pampalasa, pampaganda ng timpla, pampabalanse. Hindi palaging masyado kang matigas. Hindi palaging masyado ka ring maluwag. Kailangan marunong kang tumimpla. Hello? Balanse ang ating pagtulong sa ating kapwa. Balanse ang ating pag-alalay sa mga nangangailangan ng pag-alalay. Balanse ang pag-correct natin sa mga nangangailangan ng correction, lalo na sa pamamagitan ng Word of God. Salt is also what? Is a preservatives. Pampa-preserba. Yun ang isang power ng salt. Una, salt is for seasoning, pampalasa. Pangalawa ngayon, salt is a preservatives. It is designed to preserve the freshness of the certain food. Ito ay disenyo para mapanatili. Noong unang panahon, wala namang refrigerator.
Sa disyerto ka, ang kanilang ginagamit para magtagal yung kanilang mga pagkain or yung karne bago nila lutuin kung kailan nila naisin, ay linalagyan nila ng asin para ma-preserve. Para hindi mangamoy, hindi mabulok. At yan ang isang purpose natin sa mundo, mga kapatid, na tayo ay maging preservatives ng katotohanan ng salita ng Diyos. We are to preserve God's truth in this culture, in this society. Mga Christians, mga born again, tayo ang magiging magpe-preserve ng katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat hindi tayo papayag na ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ibubulok ng iba. Iwawalang bisa ng iba kahit na wala nang matitira na manindigan sa katotohanan. Sana po ang dalangin ko, mayroon sa ating tumayo na kung ano ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kahit lahat ng tao against sa'yo, kahit lahat ng tao hindi naniniwala sa'yo sa pagtindig mo, sa katuwiran ng salita ng Panginoon, but we ought to stand boldly and unapologetically and with courage. Yun ang kailangan natin eh. Ay, hindi tayo natatakot tindigan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Tindigan ang katotohanan ng turo ng Biblia, ang aral na nanggaling sa ating Panginoong Hesus. Dahil maraming nagtatangkang bulukin yun. Maraming nagtatangkang pawalan ng bisa yun. Maraming nagtatangkang baguhin ang katotohanan ng Panginoon. So bilang salt ng world na ito, we, as a believer, ang magpe-preserve nito hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. We ought to preserve of the authority of God. We are preservatives of God's purpose. We are to preserve God's morality and preserving God's truth. Dahil ang realidad, mga kapatid, maraming pagkakataon at bagay everyday sa mundo na ito na gusto nilang baliktarin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Nakikita natin yan. Even kung minsan hindi tayo aware, nakaka-affect yan sa ating choices, sa ating decision making, yung influence, yung entertainment industry na tinuturo sa mga tao, sa mga kabataan na nanonood, yung mga message ng mga entertainment ngayon ay palayo ng palayo sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Yung music industry, wala ng moral, good moral. Yung kinahuhumalingan ng sanlibutan. Patse. Hindi mo maintindihan pero tinatangkilik. Anong lesson nung song to seduce para mang-akit? Tapos hinahayaan natin yung mga bata, yung mga kabataan, yung mga anak natin ng mga words na hindi natin naintindihan. Ang palayo ng palayo sa moral standard ng Panginoon. Binabago ng culture ang katotohanan ng Word of God. Kailangan manindigan tayo, mga kapatid. Mga young people,
Ibang mga young people naglalagay ng mga pictures ng mga idols nila sa mga IDs nila. Mga gyungkyo, sino ba yun? Mas malaki pa yung ID ng idol nila kaysa sa ID picture nila. Minsan kahit tayo Christians, nandun affected yung ating mga pinagagawa. We conform to the pattern of this world. Ginagaya natin sila kung ano yung in. In other words, nawawala yung saltiness. Nawawala yung saltiness natin bilang believer. Yung mga soundtrack na pinapakinggan natin sa mga playlist natin, kung atin lang susuriin, napaka-worldly. Mas gusto nating pakinggan yung mga kantang halos hindi mo nga mabigkas ang title kaysa doon sa mga kanta na para sa Panginoon. Mas gusto natin yung mga hardcore na mga bagay kaysa doon sa mga holy at banal sa harapan ng Panginoon. Hello? Kaya nga, naroon tayo mga kapatid, yung purpose natin ay to preserve yung truth. I-preserve natin yung katotohanan. Na itong Bible hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ito'y mananatili na magiging standard ng buhay natin. Anong desisyon, anong plano? Balikan natin ang Word of God. Tingnan natin kung yun bang ating gagawin ay ayon sa salita ng Panginoon. Salt is not only a preservative for the freshment of food. Isa pang trabaho, mga kapatid, ng salt. Halimbawa, yung salt, mga kapatid, ay ilalagay mo sa tawag dito, sa halaman, sa lupa. Alam po ba natin na walang tutubong halaman doon? Pag nilagay mo yung salt doon sa lupa, walang tutubong halaman. Kung linagay mo rin yung salt, alam na natin doon sa karne, walang bakterya. Hindi dapat magkaroon ng bakterya. So pag nakita natin na yung lupa na nilagyan natin ng asin, ay may tumubong halaman doon na hindi dapat walang tutubo roon. O di kaya naman yung karne na nilagyan natin ng asin, ay nakita nating nagkaroon ng bakterya na dapat walang bakterya doon dahil nilagyan na natin ng asin, yun ang magpapatunay sa atin na nawala na ng bisa yung asin. Hello? Kasi yung mga bagay na wala doon, naroon na, nawala na ng effect yung salt. Nawala na ng effect yung Word of God sa buhay ng tao. Hindi na tayo effective, wala ng power, wala ng might, wala ng courage. Gumagawa na tayo ng desisyon na hindi nakabase sa salita ng Panginoon. Kung hindi yung ginagawa na nating desisyon ay base na lang sa kung anong nararamdaman natin ng ating emosyon. Hello? Yun na ang nagdidirect ng gagawin natin rather than what the Word of God says sa buhay natin. Kaya sa buhay natin, yung mga bagay na alam nating dapat wala, tapos nagkaroon na, tingnan na natin ang ating sarili, baka we're losing the saltiness of our life. Hello? Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Yung mga bagay na dapat wala doon sa pagsusunod natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, bantayan natin. Pag na-infiltrate na yung ating heart, yung ating life, yun ang isang sinyalis na nawawala na tayo ng alat bilang asin.
Kaya ang panalangin natin mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, manatili tayong tapat sa salita ng Diyos. May nakakakita man sa atin o wala mga kapatid, manatili tayong tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Na kahit ang mga tao nagbago na, kahit ang mga tao nagpalit na ng katotohanan, tayo ay maninindigan sa kung anong katotohanan ng salita ng Panginoon. Hallelujah! We will stand for truth. Kahit na tayo na lang ang mag-isang nakatayo. Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas, sabi ng Bible. Pangatlo, salt has, letter C, interactions with water. Alam nyo, yung salt ay merong magandang combination kapag kasama niya yung tubig. Alam natin mga kapatid na kailangan ng ating katawan ng tubig. Hindi tayo maaring mabuhay kung walang tubig. And salt help us keep our body retaining water. Water. Sa Biblia po, yung tubig ay napakaraming, sa Bible, it refers uses as a symbol sa scripture. May sumisimbolo ito. Sa tubig tayo nakakahanap ng life. It symbolizes life. So pag hinalo natin yung spiritual salt, yung truth, and the spiritual water, the Spirit, and the power of God, pag pinagsama natin sa body of Christ, ano ang nangyayari mga kapatid? Pag pinagsama natin yung dalawa, yung saltiness, yung truth, yung power, yung power and presence of God, anong mangyayaring reaction noon? We can impact our community. Makakagawa tayo ng impact sa ating komunidad, sa culture. Pag pinagsama natin yung tubig, yung power ng Panginoon, at yung salt, yung truth, yung katotohanan ng Panginoon, ay tutulong ito para magkaroon tayo ng impact, ng alat sa mundong ito. Kailangan ng combination ng Spirit ni Lord, Spirit of God, at nung Word of God sa buhay natin. Pag nagbabasa tayo ng Bible, yung Spirit of God nangungusap sa buhay natin. Pag nagpipray tayo, yung Spirit of God nandun. Katulad ng isang water na nagbibigay sa atin kaya hindi tayo nauuhaw. Kaya laging magkasama yun, yung prayer at yung reading the Word of God. Laging mag-combination yun para magkaroon ng chemical reaction at magkaroon ng empowerment sa buhay nating mga believer. At paglabas natin sa world, gagana yung effectiveness, yung saltiness natin sa mga taong hindi pa kilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Isang bagay na mangyayari, mga kapatid, pag pinagsama mo ang water, linagyan mo ng salt, it will clean up the impurities. Hallelujah! Tatanggalin niya yung mga impurities sa tubig. Na kaya napakahalaga na meron tayong asin sa ating home, sa ating family, sa ating marriage, sa ating pakikipag-usap, conversation, to clean up the impurities. Kailangan nandun ang truth. Para tanggalin yung mga
impurities sa ating buhay, mga kapatid. And last point natin, diba? Kung kayo po ay nakakita ng isa pang effect ng asin, kapag ka ito'y linagay mo sa yelo, ano pong mangyayari? Alam po ba ninyo? Kahit gaano katigas yung asin, halimbawa talagang grabe yung degrees, talagang solid na solid talaga yung yelo. Pero pag yan ay binudburan mo ng asin, hindi pwedeng hindi niya tunawin kahit gaano katigas yung yelo na yon. No? Pag hinalo mo yung asin sa yelo kahit gaano matigas, kahit gaano katigas, yung yelo o yung ice, it will melt. Matutunaw at matutunaw talaga. At yan ang sinisikap kong gawin sa oras na ito, mga kapatid, na yung mga pusong matitigas sa buhay natin ay mabudburan man lamang ng konting asin ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Yung puso natin na matigas, solid na nanglamig na na-immune na matigas na talaga, na kahit anong sabi na ganito, ganyan, ganito yung sabi ng Panginoon, na ganito, sundin natin ang salita ng Panginoon, wala nang effect. Dahil nagyayelo na, nanlalamig na, matigas na, mabudburan man lamang ng konting asin ng katotohanan. Dahil ito'y kaya niyang tunawin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga mga magulang, huwag kayong pumayag na yung mga anak nyo walang gana mag-church, hindi nyo dinadala sa church. Mga pasaway. Kahit bata pa lang sila, makikita nyo wala silang interes, wala silang dalin nyo nang dalin sa simbahan dahil umaasa tayo na mabudburan ng konting asin yung sa puso nila at ang Panginoon ang magbago ng kanilang buhay. Hallelujah! Na mabigyan, na malagyan ng konting asin at ito ay tutunaw ng kanilang matigas na puso. Iyon ang prayer natin, mga kapatid, na yung matitigas nating puso, tunawin ng Panginoon. Yung mga puso na ayaw nating sumunod sa kanyang banal na salita, yung nagmamatigas sa authority ng Panginoon, yung nagre-rebelde at patuloy na nagre-rebelde sa katuwiran at sa katotohanan ng salita ng Panginoon, nabudburan ng Diyos ng asin at tunawin at maging masunurin sa kanyang banal na salita. Palakpakan naman po natin ang Lord. Lord, budburan mo ng asin itong aking kapatid. Panginoon, budburan mo ng asin itong aking asawa. Panginoon, budburan mo ng asin itong aking anak, yung aking kamag-anakan, lahat. Yun ang dapat panalangin natin sa ating buhay. Roman number 2, personal application. Sabi ng Matthew 5 verse 13, sabi sa verse, yung ating theme verse, you are the salt of the earth. Kayo ang asin sa sangkatauhan. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang asin. Sabihin mo rin yung katabi mong nagsabi sa iyo, ikaw din. Walang ibang asin, mga kapatid. Tayo yun. You are the salt of the earth. Hindi lamang yung mga pastor, hindi lamang yung mga ministers, yung mga leaders, kung hindi lahat tayo ay may assignment sa ating Diyos na maging salt sa sanlibutan na ito. Tayo yung church, tayo yung salt na ililigtas, na itinubos ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya, bago siya bumalik sa langit, sabi niya, hinirang ko kayo upang maging asin sa sanlibutan na ito. You are the salt of the earth. You. Ikaw. Huwag kang tumingin sa likod, huwag kang tumingin sa gilid. Sabi ng Diyos, ikaw ang asin sa sanlibutan na ito.
Ikaw ang magbibigay ng lasa, ikaw ang magbibigay ng kakaiba. Kaya hindi ka pumapareho sa iyong mga barkada, ikaw ang nagtutulak sa kanila na magkaroon ng lasa. At eventually, maakay mo sila sa paanan ng Panginoon. Hindi ikaw ang maakay nila upang ikaw ay malayo sa Panginoon. You are the salt of the earth. We are to flavor the earth, the earth. The earth. Hindi sinabi ng Panginoon, you are the salt of the church. Sabi ni Lord, you are the salt of the earth sa labas. Marami sa atin kasi magaling umarte na salt sa loob ng mga tao na salt din. Hello? Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Marami sa atin magaling umarte. Salty, salty. Palibasa yung mga katabi niya, puro salty din. Salty people. Nakikipag-usap sa kapwa niya, salty din. Ganda. Pero doon ba tayo tinawag ng Panginoon? Minsan yung parehong salty pa yung nagtatalo eh. Hindi, ito nga yung sabi ng sa Bible. Hindi, yan nga yung ano. Sabi ni Lord, tinawag ko kayo sa world. Minsan nakikialam tayo sa buhay ng iba. Marunong tayong umarte na tayo ay salty sa loob ng church. Pero paglabas na natin, nawala na yung saltiness. Salty na salty tayo pag nasa church. Posturang-postura. Formado. Pero paglabas, ayaw na nating makilala tayo na tayo'y Christian. Ikinahihiya na natin na tayo ay born again. Ayaw nating malaman ng ating kapwa. Nawawala ng bisa yung salt sa buhay natin. Itinatago natin, ikinakahiya ang ating kaligtasan. Sabi ni Lord, hindi ko kayo tinawag sa mga taong salty. Tinawag ko kayo doon sa mga taong matabang ang relasyon sa akin. Yung mga taong makasalanan. Yung mga taong nawawala ng pag-asa. Yung mga taong naliligaw. Yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Yun ang tinutukoy ng Panginoon that you are the salt of the earth. In other words, tayong lahat mga kapatid ay kikilos. Yung salt, wala siyang kwenta kapag nandun siya sa canister, nandun siya sa lagayan. Wala pa yung halaga. Kasama niya dun lahat ng salty. Amen? Pero walang kwenta. Nasa lalagyan lang, nagkumpulan. Nandun lang sa loob lahat. Pero magkakaroon ng kapangyarihan kapag kayong salt na yon ay linabas mo at ibinudbud mo at siya ang magbibigay ng lasa. Kaya huwag kayong papayag mga kapatid na nakaupo lang tayo lagi. At tuwing Sunday lang tayo nagpupunta lang sa church. Pagkatapos yun, natapos ko na yung gagawin ko, balik na ako sa dati. Kailangan araw-araw saan man tayo magawi, saan man tayo makarating, dala-dala at nag-aalab. At yung alat natin, napakaalat, na kapag kayong mga tao ay nakasalamuhan natin, magkakaroon ng lasa ang buhay nila at makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan mo. Pero minsan, malungkot mang isipin, salty tayo pagkasama natin yung mga salty people. But minsan, kapag kakasama natin yung mga worldly people, worldly rin tayo. Kaya yan ang kailangan mabago mga kapatid. Na tayo ang magbigay ng kakaiba sa ating kapwa. Kaya Roman number 3, the problem of losing saltiness. May problema kapag ka nawalan ka na ng alat. Matthew 5 verse 13, but if the salt loses its saltiness,
how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Ngunit kung ang asin ay mawawala ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kung hindi itinatapo na lang at natatapakan at tapakan ng mga tao? Kung mawawala yung alat mo, kapatid, you are good for nothing. Wala ka ng silbi sa mundong ito. Wala ka ng halaga. Wala ng kabuluhan. Kaya minsan mga kapatid, yung church ay parang reject. Yung church ay parang binabaliwala, parang inaapak-apakan na lang. Kasi yung mga tao, yung mga church people, magaling lang sila magsalita, pero hindi umaakma sa kanilang gawa, sa kanilang kilos. Kaya hindi natin masisisi yung iba minsan, na imbis na maakay natin sila sa Panginoon, natitisod dahil sa atin ding sariling kagagawan. Sinasabi lang natin, we are believers, pero hindi natin inaaktuhan ng tamang gawa. Nawawala yung saltiness, nawawala ng halaga. Pero ang panalangin ko ngayon, mga kapatid, na yung saltiness natin ay hindi mawala. By the grace, by the blood of our Lord Jesus Christ, manatili tayong tapat sa Kanya hanggang sa katapusan ng daigdig. Pero anong isang amazing, mga kapatid, yung totoong salt na research ko, pag ikaw ay totoong salt, yung salt talaga, napag-alaman ko na hindi pala talaga nawawala yung saltiness. I-Google nyo, yung salt hindi nawawala yung saltiness. So ikaw, mga kapatid, yung saltiness mo sa Panginoon, hindi nawala. Maaring hindi mo lang talaga ginagamit. Hindi mo lang talaga ino-offer sa Panginoon. Hindi mo lang talaga dinededicate yung buhay mo sa Panginoon. Ayaw mo lang talagang mag-commit sa Panginoon. Pero anong sasabihin ko, mga kapatid, the moment na ikaw ay magpakumbaba sa Panginoon, the moment na hayaan mo ang Panginoong kumilos sa iyong buhay, the moment na isusuko mo ang buong pagkatao mo sa Panginoon, kikilos ang Diyos sa buhay mo at gagawin kanyang maalat na maalat upang ikaw ay mainit, upang ikaw ay hindi nahihiya, upang ikaw ay gagamitin ng Panginoon, upang maraming kaluluwa ang maakay sa paanan ng Diyos. At yun ang ultimate purpose ng buhay natin, mga kapatid, na yung mga tao, mabigyan natin ng pagkakataon na makilala ang Diyos sa kanilang buhay. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Praise the name of the living God. Be the salt of the earth. Ama naming banal, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon, sa iyong banal na salita. Panginoon, tunay na kami ay binigyan mo, Panginoon, ng misyon. Lord, totoo po na hindi mo lamang po kami iniligtas na wala kaming gagawin. Panginoon, hindi po totoo na walang purpose ang aming buhay. Panginoon, meron kaming gagawin. Panginoon, mahalaga kami. Precious kami, Lord. Like the salt. Siguro maaring isipin ng mga tao na walang halaga ang kanilang buhay. Siguro maaari namin isipin na wala kaming kwenta, wala kaming magagawa, wala kaming kayang gawin. Pero ang katotohanan, Lord, napakahalaga namin, Panginoon, sa iyong kingdom. Napakahalaga namin, Panginoon, para matupad ang purpose ng buhay namin. Upang lumaganap, Panginoon, ang kaligtasan sa aming community, sa aming komunidad. Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, tulungan mo kami na huwag kaming manatili sa garapon. Huwag kaming manatili sa lagayan.
Kung hindi tulungan mo kami, Panginoon, na maihasik ang aming buhay upang nang ganon sa ganon, Lord, maraming katulad namin, Panginoon, ang magbago rin ang buhay, O Diyos. Gamitin mo ang aming buhay. Gamitin mo ang aming testimony, Panginoon, na maging buhay, Lord, na katibayan, Lord, na kung paano ka kumilos, paano ka magbago, paano ka, Panginoon, magmahal ng mga tao, Lord, O God. Salamat. Ang dalangin ko, Lord, gawin mo kaming maalat. Gawin mo kaming maalam, Panginoon, na kahit saan kami pumunta, Panginoon, na yung aming misyon ay magampanan namin, Lord. Saan mo mang kami dalhin, Panginoon, na hindi namin makalimutan na kami special, kami mahalaga, na meron kang ipinapagawa sa amin, Panginoon. Kami kaparte ng body ng iyong katawan, Panginoon, na kahit saan kami mapunta, gagawa kami ng paraan upang makatulong sa expansion ng iyong kaharian dito sa lupa, mga Panginoon. Kaya salamat, Lord, patibayin mo ang pananampalataya ng aking mga kapatid. Lord, kung sino man dito ang may pusong matigas, palambutin mo ng iyong katotohanan, ng iyong salita. Budburan mo ng asin ng katotohanan mo, O Diyos. At tunawin mo ang puso namin na nagmamatigas sa iyong katotohanan, O Diyos. Salamat, Lord. Ikaw ang nakakaalam sa buhay namin, Panginoon. At alam namin na, Lord, we are living in the last days. Anytime, any moment, pwede ka nang bumalik, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kaming lalong maging matatag sa iyo. Lalong papalapit na papalapit ang iyong pagbabalik. Tulungan mo kami na lalong pahigpit na pahigpit ang kapit namin sa iyo, Lord. At manatili kami, Panginoon, na tapat hanggang wakas, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, ikaw ay aming itinataas, pinupuri at sinasamba sa aming mga buhay, Lord. Nawa ikaw ay nag-glorify, ikaw ay napakangalan namin, Panginoon. At I pray, Lord, power of the Holy Spirit, Panginoon, na you will continue to preach sa life namin, Panginoon. You will continue to minister in our hearts, Panginoon. Maging kami ay uuwi ngayon na manatili kang mangusap sa aming mga puso. Kaya, O Diyos, salamat, Lord. Tinataas ka namin, puri ka namin at pinapasalamatan. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.